Sadyang napakakapal ng apog talaga ng China at talagang pinaninindigan nila na kanila ang ating teritoryo, ang ating EEZ diyan sa Escoda Shoal. No, napakatindi talaga. Ang balitang pong ito ay mula po sa GMA Integrated News. Ito po ang title, no, sabi ng China sa Pilipinas, tanggalin ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Mula po ito sa 24 oras. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka kapag po naglalabas tayo ng ganitong mga reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na. Kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Nagbanta ang China na dudurugin ang sino mang banyagang manghihimasok sa kanilang teritoryo at soberanya. Kasunod dyan ang pulong kung saan sinabi nito sa Pilipinas na alisin ang barko nito sa Escoda Shoal. Ang sagot ng ating Foreign Affairs Department sa pagtutok ni Joseph Moro. Sa pulong ng Bilateral Consultation Mechanism o BCM sa pagitan ng Pilipinas at China sa Beijing kahapon, sabi ng China sa Pilipinas, tanggalin ang mga barko ng Pilipinas sa Escoda o Sabina Shoal. Walang binanggit na pangalan ng China kung ano-ano mga barko ito, pero 5 buwan nang nasa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa. Grabe, no, ang kapal ng mukha nila. Para ipatanggal ang ating barkong Teresa Magbanwa dyan sa ating teritoryo, ha. Take note, ating teritoryo na pinapaniwalaan nila, na talagang pinaninindigan din nila na kanila daw yan, no? Halos buong West Philippines Sea, buong South China Sea talaga kanila daw. Ganon kasi ang kanilang paninindigan. Pero tayo po ang nasa legal dito. Kasi po inaward po sa atin yung arbitral ruling noong 2016, no? Tayo po ang may legal sa international law, nasa UNCLOS po yan, no? Tayo ang nagmamay-ari niyan. Kaya yung pinagsasabi na to ng China ay wala pong bearing. Para bantayan ng lugar dahil sa pangamba na magre-reclaim ng lupa ang China doon. Nitong Agosto, nasira ang ilang bahagi ng BRP Teresa Magbanwa matapos itong pagbabanggain ng China Coast Guard. Pinalibutan din ito ng iba pang Chinese vessel, pero hindi pa rin umalis ang BRP Teresa Magbanwa. Dapat lang wag po sana tanggalin ang mga barko na yan dyan para mabantayan. Isipin nyo, no? Nakita nyo naman yung ano kanina. Talagang pinalibutan po ang Teresa Magbanwa ng napakaraming barko ng China. Ganon kaigting ang kanilang gustong pagsakop sa ating teritoryo. Kasi nga naunsyami ang kanilang balak na magtayo ng artificial island dyan. Kasi alam niya naman po talaga na tinatambakan na po nila ng buhangin yung ilalim nun, no? Para magtayo sila dun ng kanilang artificial island. Kaso nga lang nga, na-intercept po yan at kaya nga po nakadaong dyan ang Teresa Magbanwa. Kaya galit na galit po sila. Ito ng iba pang Chinese vessel, pero hindi pa rin umalis ang BRP Teresa Magbanwa. Sa BCM kahapon, iginiit ng Chinese Foreign Ministry ang kanilang posisyon sa Escoda Shoal. Bukod sa panawagan sa Pilipinas na tanggalin ang mga barko natin doon, patuloy nilang pangangalagaan ang kanilang soberanya sa lugar. Pero pagdiin ni Foreign Affairs Undersecretary Teresa Las, pangangalagaan daw nila ang kanilang soberanya sa lugar, na which is wala pong legal, no, na proof na kanila po talaga. Tayo po ang may legal na proof na atin talaga yan. Ang teritoryo na yan, 200 nautical miles na yan, yun po ay atin. Sakop po natin yan. Yung 10 dash line nilang imaginary ay talagang malaking kalokohan lang po nila yan, no. Kahit po ang UNCLOS ay hindi po nire-respeto yung kanilang na yon, dahil po wala po talagang walang bearing. Ang Escoda Shoal ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Yes. Pinag-usapan din daw sa BCM kung paano mapapababa ang tensyon sa lugar. Ayon sa National Maritime Council, hindi aalis sa Escoda Shoal ang Pilipinas. May soberanya, sovereign rights at jurisdiction daw ang Pilipinas sa EEZ nito na sumusunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Yun po ang ating malaking natin ebidensya at talagang lalaban tayo sa international law dahil tayo po ang nasa legal. 'Di ba? Ganun po 'yun, kailangan po
tayo yung mas maigting na ipaglaban ng ating soberanya. Isipin nyo, di ba, UNCLOS ang backer natin eh. UNCLOS at 2016 arbitral ruling. Kasi real talk, inaward po talaga sa atin yan. At real talk, tayo yung nasa legal sa international law. Sana po wag pong matakot, no? Lalong-lalo na po yung mga mamamayan na nag-iisip na baka girahin tayo ng China pagkapag pumalag tayo. Kailangan ibigay na yan, ganun-ganto kasi kawawa naman tayo. Wala pong ganun. Wala pong ganung mangyayari. Kahit anong pagbabanta ng China, hindi po magsisimula ng gera. Dahil matagal na po sana may gera kung talagang gusto ng China. Kaso hindi eh. Isipin nyo, no, yung Taiwan, matagal na po nilang may sigalot sila dyan. Dapat noon pa po nagsimula dyan. Pero wala pa rin po nangyayari. Maraming bansa po ang ginawan na po ng hindi maganda ng China. Nagsimula po ba sila ng gera? Wala pong nangyaring ganun. Nananakot lang po yung China. Kaya wag po kayong masindak. Dapat po ipaglaban po talaga ng Pilipinas ang atin. Sariling atin yan. Yung EEZ na yan. Ang presensya daw at aktibidad ng China ang illegal at paglabag sa mga batas. Tama. Ang Philippine Navy handa raw sa anumang maging hakbang ng China. Well, sana lang talaga, no, maging handa at talagang pag nagkanda, leche-leche na, ay meron tayong kakayanan. Kasi nga, ito po yung matagal na po nating sinasabi, no? Hindi po kasi tayo nagpapasama sa US. Which is alam naman po natin na mati-de-escalate ang ginagawa sa atin ng China kung magpapasama tayo sa US sa pag-remission natin dyan sa ating teritoryo. Kaso nga po, wala pong ganon. Ayaw po tanggapin ng ating gobyerno yung gusto ng US. Kasi alam na po ng US, nakikita nila na hirap na tayo dyan sa paglalayag sa ating sariling EEZ. Kasi ginaganyan tayo ng China. Kung magkakaroon po talaga ng tensyon at sinasabi po ng ating Philippine Navy na handa sila, sana po talaga handa sila. Kasi ayaw nilang tanggapin yung tulong ng US eh. Sa mga batas, ang Philippine Navy handa raw sa anumang maging hakbang ng China. One of the options yan na pwedeng gawin ng kabilang side is atake niyan. But there are already contingencies in place na alam din naman ng ating Western Command what to do if in case this would escalate. Well, eto yan eh. Para sa akin, no, kapag hinatak yan, ayun na yun, pwede na pong ma-invoke talaga ang MDT. Kasi, kumbaga, yung sinasabi kong matagal na, no, extension po ng bansa natin ang mga barko natin. Ganun po yun. Bawal po yun na manghatak, mangakyat sila ng sariling barko ng may barko. Maaari po pag ginawa po nila yan, ma-invoke na yung MDT, talagang papasok na po ang US po sa sa sitwasyon natin diyan sa ating soberanya sa paggaganyan sa atin ng China. Ganun po 'yon. Pero sa tingin ko habang ganito pa po, sana magpasama na tayo. Hindi na po kailangan pang may magbuwis ng buhay sa parte po natin para po humingi tayo ng tulong sa ating big brother na US. Wag po tayong matakot dahil po malabo po talaga na magkaroon po ng gera kung tutulong ang US sa atin. Sabi ng Chinese Embassy sa Pilipinas, minamanmanan nila ang mga nangyayari sa lugar at handa sila magpatupad ng mga hakbang para mapangalagaan ang kanilang territorial sovereignty at maritime rights. Sabi ni Chinese Army Lieutenant General He Lei sa isang panayam, manatili sanang mapayapa ang South China Sea. Pero kung itutulak raw ng Amerika ang ibang bansa o sarili nito sa frontline, mawawalan raw ng pasensya ang People's Liberation Army. Dudurugin nila ang anumang banyagang panghihimasok sa territorial, sovereign at maritime rights ng China. Big word, no? Big word. Dudurugin daw nila kung sino man na makikialam na ibang bansa dito po sa ating EEZ. Grabe, no? Kumbaga, siguro sa tingin ko, yung narinig to ng US ay tinatawanan na lang sila, no? Ang magandang magandang usap dyan, gawin nyo na durugin. Ang tanong, kaya nyo ba? Huwag nyong subukan, masisira ang buhay nyo, China. Nako, napakayabang talaga, kala mo talaga, napakalakas talaga Isipin nyo nagbanta sila ng gano'n na dudurugin nila kahit anong bansa na tutulong sa atin. Siyempre, halos lahat tumutulong sa atin sumusuporta Vietnam, Japan, South Korea, India, as in lahat, European Union, Australia. Isipin nyo kung sabay-sabay yan.
'Di ba? Mananalo ka ba China? Isipin mo, kahit nga yung ano lang nung hindi ganun kalalakas sa bansa, 5 lang yan na sabay-sabay na aatake sa'yo. Mananalo ka ba? Hindi. Nag-iisa ka. Kuyog. No? Kaya yung mga salita nitong China talaga. Kala mo talaga napakatindi nilang bansa talaga. Kala mo hindi talaga sila magagapi. Sila nga tong gumagawa ng hindi maganda dyan sa sarili nating soberanya. Hindi po sila ang may-ari niyan. Tayo. Tayo ang legal. Tayo ang may proof. Tayo ang nasa international law. Tayo ang sumusunod sa international law. Hindi sila. Sila nga ay hindi rin may respeto sa UNCLOS. Wala po silang nire-respetong international law. Sila po yung nanghaharas, sila yung nananakit dyan sa ating soberanya. Sila lahat ng negative. No? At sila rin nagpapakalat ng mga maling balita. Kaya wag po sana tayong matakot. Sa mga natatakot dyan na baka maggera, malabong-malabo po yan. Kailangan po nating pumalag na talaga. At kung hindi man tayo magpapasama sa US, yun nga po, dumipensa na po tayo sa ating EEZ. Mawawalan raw ng pasensya ang People's Liberation Army. Dudurugin nila ang anumang banyagang panghihimasok sa territorial, sovereign at maritime rights ng China. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang Amerika kaugnay sa pahayag ng China, pero sa isang panayam sa US Ambassador to the Philippines, muli naman nagpahayag ng suporta sa Pilipinas ang Amerika. Nice. I can certainly say that the 9-dash line or now 10-dash line that China has drawn is a cartoon. That's not based in law. That is it's a cartoon. Hindi nyo, hindi sila sineseryoso ng US, no? Baka sinabi nila na yun ng dudurugin, baka tinatawanan lang sila ni Biden, no? Sabi ni Biden siguro, nako China, nako Xi Jinping, magtigil ka nga, umayos ka, baka mamaya patulan kita. Tingnan natin kung sino yung madurog, no? Tama yung cartoons, no? Walang katotohanan, kumbaga kathang isip, di ba? Yung kanilang 10-dash line na yan. Kaya wag po tayong maniniwala dun sa kanilang 10-dash line na yan. That China has drawn is a cartoon. That's not based in law. That is not a factual representation of international maritime law. Aminado ang Philippine Navy na nakatuon ang kanilang pansin ngayon sa Escoda Shoal na lampas 100 kilometro lamang ang layo mula sa Palawan. Nitong mga nakarang araw, daan-daang mga barko ng China ang namataan sa West Philippine Sea. Marami nasa Escoda Shoal. Lampas 200 barko ng China kasama ang mga Chinese Maritime Militia vessels ang na-monitor ng Philippine Navy noong 1 linggo na pinakamataas na bilang ngayong taon. Diyan tayo talaga magtataka. At syempre gagamit tayo ng konting common sense dyan, no? Yung idea lang na 203 o 200 plus pong mga barko ng China ang nagmamanman sa ating teritoryo. Ibig sabihin lang po nun, talagang nakapag-research na po sila o siguro nag-dive na sila sa ating teritoryo na yan. Nakita po nila talaga yung pwede nilang makuha dyan. No? Yung mga langis at mga methane gas dyan. Isipin nyo kung ganong bilyong dollar yung makukuha nila dyan na likas na yaman. No, lalo po yung mga isda po dyan na makukuha rin nila. Ganoon po katindi. Kasi common sense po, no, hindi po sila magtsatsagang magbantay dyan at mag-deploy ng ganong karaming barko sa ating EEZ kung wala po silang mapapala. Diba? Real talk po, matatalino po kayong lahat. No? Comment down below kung pares po tayo ng iniisip. No? Diretso natin to. Para kay Maritime Law Expert Professor Jay Batumbakal, hindi dapat bumigay ang Pilipinas. Tama. Lalo pat kung pagbabasehan raw, ang mga nagiging aksyon ng China sa West Philippine Sea ay tila may pinaplano ito. Yes. Within this year, probably, that's what they want to do. To take the West Philippine Sea completely. Either by us withdrawing or simply acquiescing to their demands. Hence all the threats, all the provocations. Isipin nyo, no, kung yung sinasabi yan, no, yung nga na either withdrawing o talagang sakupin talaga nila, no. Wag na wag po tayo mag-withdraw, no, na iwanan natin ang ating EEZ na yan o talagang ano na natin sa kanila, pamigay, no. Kasi po mawawalan po talaga tayo ng matinding ano nun sa buong mundo. Nakakahiya. Wag na wag po sanang gawin ng gobyerno natin yan, no. Sana po hanggang huli talaga manindigan tayo na ipaglaban yan dahil unang-una po tayo ang legal na nagmamay-ari ng ating EEZ. No? Magiging katulad na lang po tayo ng nakarang administrasyon kung mangyayari po yan.
no, na ibibigay lang natin ang ating teritoryo. Kasi po nakukuhanan lang nga po tayo actually, 'di ba, yung sa malapit sa Pag-asa Island, natayuan na nga nila ng military base, yung napakalaking military base na artificial island, 'di ba? Sana po wala na pong matayuan ng China na ating EEZ, no, sa ating mga teritoryo. Sana po mabantayan lahat. Actually, kulang nga ang ating barkong nagbabantay. Baka nga yung ibang lokasyon na hindi na pupukusan natin na bantayan, baka natatayuan na nila ng artificial island o nare-research na po nila ilalim kung ano makukuha nila. Kaya sana ipaigtingin pa ang pagbabantay po dyan sa ating EEZ 200 nautical miles. Not withdraw on the basis of threats. Para sa GMA Integrated News, Joseph. Ayun lang po, no, ate po nagawa ng reaction video ang video na to at medyo nakakainis po kasi at nakakatawa yung sinasabi po ng China na dudurugin daw nila ang mga bansang mangikialam daw po dyan sa sigalot natin dyan sa West Philippine Sea. Comment down below kung ano sa loobin nyo at huwag nyo katilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Like this video kung gusto nyo ating reaction video. Ingat po kayong lahat. God bless and peace out. Bye.